Dito po tayo sa capital ng Republic of Ireland, How's the Life in Dublin. Hello! Tuloy kayo. Hello po mga kabayan. Ito po si... Dito muna tayo sa common area. Oh, common area. Wow! So, nag-resign na ako sa job ko ng September. Oh, sobrang worried talaga. Hindi ko alam kung makakaalis ba ako, nag-resign ba ako para sa wala. Ganda ng weather. Ang daming seagulls. Ano yung deciding factor niyo? Ba't niyo napili mag-migrate dito sa Ireland? Breathtaking Ireland. First impressions niyo sa Ireland in general? So yun, nakahanap kami ng isang apartment noon. 6 kami. So yung apartment cost 5,000 a month, which is 5,000 naman. Hello guys, welcome back to my channel. Dito po tayo sa capital ng Republic of Ireland, specifically sa Blackrock, Dublin. So nandito tayo guys kasi maraming nag-a-ask from sa inyo sa YouTube na kung how's the life in Dublin, magkano ang bahay sa Dublin, what can you expect from working dito sa capital ng Republic of Ireland. Today, we're lucky kasi meron tayong mga kabayan. Hello, sa hi to the vlog Charlie and Jonald. Today, meron tayong mga kabayan na dito sa County Dublin na mag-open ang kanilang bahay, ng kanilang accommodation para ipakita sa ating mga subscribers, followers, kung magkano ba yung mga flat dito. They'll talk about their life in Dublin and their journey dito po sa Dublin, Ireland bilang mga OFW. So tara, kamustahin natin sila dito sa kanilang apartment. So tara, katok tayo sa bahay nila. Hello, mga kabayan. Tuloy kayo. Hello po mga kabayan. Ito po si kabayan Maddie. Hello. And si kabayan Christian. hello. So dito tayo sa kanilang accommodation. Hello, Dublin. welcome. Welcome to Blackrock. So ilang to? Units? Units. The floor, parang 5 units siya per floor. Tapos, yung pinakataas niya is penthouse. May penthouse. So, sila lang doon. Let's go. Dito ang aming apartment. Let's go. Tuloy So kayo. pagpasok natin dito sa bahay, Yeah. This is meron tayong common. Yeah, main bathroom siya. Yan. Ito. in fairness, malaki yung bathroom nyo. Malaki siya. Oo, malaki siya. Tapos Okay, dito muna and then tayo next. sa common area. Okay, papasok muna tayo sa common area. Wow! Yan, living room. Ang laki ng bahay Spacious nila. naman siya. Tapos maaliwalas kasi malaki yung glass windows. Tingnan na guys, itong kanilang accommodation sa Dublin. Medyo posh ang then, kanilang apartment. Yan. Dumating kami dito, halos fully furnished naman na siya. Pero ito, may fridge naman na siya. And Ay, yung fridge na nakatago din. yeah, nakatago. Yun ang common dito, no? Ganyan sa Pilipinas. Pero Parang siya sa closet. Oo. Tapos ito, may oven. Oo. Oven, and then nandito So, yung washer dryer. alam mo, common yan sa Ireland. Na nandito Sa sa, amin din, nasa kusina, nandito sa oo. kitchen. Pati Ano ito, yung mga binili nyo dito na hindi kasama? na hindi kasama, ito, toaster, kettle, itong air fryer, and then yung coffee machine. Yung mga lang, kaarte. Pero lahat naman ng necessities meron na. Buti din nakuha namin siya kasi ang daming storage. Kasi before, yung apartment namin, studio type lang siya. Kahit sobrang close niya sa vicinity ng hospital, parang ang hirap Maliit. kasi maliit. Oo. Let's talk about, let's go to the dining area naman. Yeah. Pero how long na kayo dito sa apartment nyo? 3 months? Since December lang. 3 months pa lang, Oh, bago 3 pa months lang. pa lang, kakalipat lang na. Ito ang kanilang Ito ang dining aming area dining naman. area. So, nandito na rin siya. 6-seater siya. Nandito na rin to. Living Let's room. talk about paano nyo nakuha ang apartment na to. Para kami nag-apply ng job, basically. Kasi Oo. nakita lang namin siya sa Daft. So, naghanap-hanap kami kasi nga, nag-intend na rin kami na lumipat ng accommodation dahil, yun nga, sobrang walang storage. Tapos, ang problema pa dun sa previous namin na apartment, yung laundry area niya common for the whole building. So, kailangan namin ng tokens para makapaglaba. Bili ka ng token para Bibili sa kami. wash dry, which is mahal kasi Mahal yung din. isang wash is €5 and then yung dry is €250. Yeah, halo-halo So na every rin. time nag-wash kami, dadalhin pa namin yung hamper namin sa ground floor. Kaya lumipat din kami. Tinapos lang namin yung 1 year na contract namin. Mahirap talaga. Tapos from dun sa main door, at kita mo talaga nakapila yung mga for viewing. Yeah. Kasi Nahiningi. syempre, pag nag-viewing ka, hindi mo naman sure na sa'yo talaga Sa'yo mapapapunta yung mapupunta. ang dami kang kakompetensya, iba't ibang lahi. Yeah, yun yung challenge. So, ito yung aming spare bedroom. Let's Spare. Yeah.
Yeah, ito yung second bed. Tapos, yun, if ever may mga friends na gusto mag-come over or family, malaki din, double bedroom din siya. Ito naman yung aming main bedroom. Master bedroom. Yeah, malaki. Tsaka ang dami niyang storage. Yan. Yun yung gustuhan namin nung viewing namin to. Kaya sabi namin, sure kami talaga na willing na namin siya kuhanin. Gusto namin. Gaano kamahal ang apartment dito sa Dublin? For this 2-bedroom apartment, it's 2,100 per month, €1. Excluding bills. Excluding bills, yeah. May ensuite bathroom. So, siya ay yung toilet and and shower. Uy, malaki pa din siya. Yeah, malaki pa din. For an ensuite. Yung purpose ng vlog na to is because para ma-share natin yung journey ba ng OFWs from the Philippines na na-assign dito sa Dublin. Kasi yung life dito sa Dublin is different from the life kunyari dun sa pinanggalingan namin, which is ang County Limerick. 2.5 hours drive away from the capital ng Ireland, di ba? So, iba yung circumstances namin na kinaharap namin. So, ito lang is to show the side of Ireland, ito ngayon, capital, living in the capital. This is why we're doing the vlog. Introduce yourselves. Saan kayo galing sa Philippines, and then saan kayo nag-work dito? Ano yung mga roles nyo dito sa Ireland? I'm Christian Sabiniano. I'm from Liliw, Laguna. I've been working as a nurse since maybe 13 years now. Wow. I'm working in St. Vincent's Hospital. I'm a ward nurse. Hema oncology yung specialty ng ward namin, pero mostly mixed cases na rin. And then, this is my wife. Hi, I'm Adi Reyes Sabiniano. I'm a medical scientist here in Ireland. Same kami ng hospital, pero ako ay sa hematology lab naman. I've been working as a medical scientist here for a year, pero sa Pilipinas, 6 years. 6 years. Mataas na rin ba experiences nyo? Gano'n na kayo katagal dito sa Ireland? Nauna siya 2 years na ako, 1 year. 1 year pa lang. Initially, di ba sabi nyo, nakatira kayo sa flat? Oo. And then, ay sa studio. And then, kwento nyo yung journey nyo na yun. Actually, nang dumating kami, parang hinanapan lang nila kami ng parang B&B type for a week. Okay. Tapos, kami muna nagbayad nun, which later on, na-refund naman nila. Oo. Tapos after a week, kasi nga ang hirap nga ng accommodation dito sa Dublin. So after a week, bago matapos yung stay namin sa B&B, kailangan makahanap na agad kami ng apartment na tutuluyan. Or else mag-extend na naman kami dun sa B&B, which is mahal. Kami na naman yung magbabayad. Magkano lang yung baon namin pera that time. Okay. This was in 2023. 2023 siya. Tapos yun nga, so kailangan namin maghanap. So wala kaming choice, para ilan kami before, 6 kami. Nakahanap kami ng isang... 6 kayong nurses from the Philippines? From the Philippines, same agency, mga batchmates ko. So yun, nakahanap kami ng isang apartment noon, 6 kami. So yung apartment cost 5,000 a month, which is... 5,000 a month? Sa 3-bedroom. 3-bedroom. 5,000 a month? Share pa sila sa bed. Sharing pa kami sa bed. So double bed. Dalawa kayong guys? Guys naman, So, napakahirap that time ng situation talaga. So, ang binabayar namin each that time was almost 900. Per person? 6 nga kami nakatira doon. Parang nagstay kami doon for almost 3 months. And then after a while, nag-decide na rin kami na magkanya-kanya kasi naisip namin yung iba, dadating yung kanya-kanyang family. So, nag-separate ways kami ng mga batchmates namin. Tapos naghanap kami ng another apartment ulit, which is, ilan ba kami? 4 kami naman. Hati-hati kami sa 2-bedroom apartment, pero single bed naman siya. Okay. Hindi na kami magkatabi sa isang bed. 700 siya. Tapos nag-stay ako dun siguro ng 2 months ulit, another 2 months. And then yung time na nagpa-process na siya ng mga visa requirement, ganyan, medyo malapit na. Nag-decide na ako maghanap ng tutuloy namin dalawa. Which is yun, na-accord ko yung 1-bedroom, studio type na apartment. Dalawa silang nag-apply pala. Sabi kayo nag-apply? Sabi kami
process ng application. Yung mga English exam, NMBI, sa kanya yung Kuru. Pwede mo ba i-share sa amin yung paano ka nag-apply sa sa Philippines? Pero why did you decide pala initially? Initially, plano talaga namin is UK. Tapos, nagkameron ng konting problem sa application. Tapos parang wala din ako mahahanap na jobs pag sa UK kasi sobrang tight ng competition nila. Okay. So more on locals yung ine-employ nila talaga. Tapos may tito siya dito sa Ireland. Kaya sabi niya, dito na lang kayo mag-apply. So kami naman, tingin kami ng mga requirements. So siya nakita niya yung NMBI and then ako, nakita ko is yung Kuru. The problem, hindi ko alam paano magsa-start nun kasi wala akong mapagtanungan, wala akong kakilala na magme-medtech dito. Kasi usually yung mga workmates ko dati, US talaga yung path nila. So yun yung alam ko kung paano. Yeah. Tapos, ayun, nag-search lang ako, nakita ko yung Kuru website. Inano ko lang yung guidelines doon. Dinownload ko yung, finalo ko yung guidelines hanggang sa may napagtanungan ako mga group. Nakita ko nun mga physical therapist, mga social workers, radtechs, yan sila yung mga nakakausap ko. Tapos may nakilala ko isang nag-aasikaso din na medtech. Tapos yun, sabay kami halos nag-asikaso kung paano. Yung akin iba kasi wala akong agency, talagang direct hire. Yeah. Parang yung agency lang yung nag-process ng mga OEC. Experience-wise sa Philippines, yung si Christian, nag-work ka as I worked as an emergency room nurse for 11 years. Saan to? Sa San Pablo Caldas Medical Center. And then, actually later, before, marami na rin ako in-apply. Hindi lang siguro sinuwerte. Nag-try ako Middle East, Saudi, Qatar. Pero maigpit kasi before, di ba? Pag sa Saudi, parang hindi super delay before. Kasi parang kailangan yata experience mo is 2 years. 2 years lang before. Siguro nung nag-apply ako nung parang kakastart ko lang din mag-work mga 1 year pa lang. So sabi ko, sige, experience. Anong batch ka ba graduate? 2012. So sabi ko, sige, work na muna, experience. And then later on, try ulit ako. Hanggang sa napagod na rin kaka-apply. Luwas-luwas. Tapos dala ka ng mga requirements. From Laguna. From Laguna. Sabi ko, sige, pahinga muna ulit. And then later on, nag-decide ulit ako mag-apply naman, yun nga, UK, nabanggit niya. Try ako ng English exam, try ako ng IELTS, pero kinapos ako dun sa isang subtest. Sabi ko, parang tinamad ulit ako mag-process, mag-asikaso. Parang na-frustrate ako sabi ko, ulit na naman sa simula, ganun. Tapos inabot nga ng pandemic. Tapos medyo nung naglaylo na yung peak ng pandemic, sabi ko, sige, try ulit ako. Nag-try ako ng OET. So, luckily, nakapasa. Kaya nung sabay-sabay kami nakapasa, sabi na, sige, apply tayo. Kanya-kanyang pasa ng mga agency na nag-accept ng Ireland. Sabi ko, nagpasa lang ako sa ABA. And then, straightforward naman yung requirements nila. Hindi mo lang. Yung NMBI? NMBI. Pero before ako mag-apply sa ABA, parang niready ko na yung mga NMBI requirements. NMBI, English test na. English test. Para at least smooth na yung Until may interview ka, parang inaantay na lang yung, yung decision letter. Which is yun nga, for adaptation or RCSI. Tourist mode tayo ngayon. So guys, nandito tayo ngayon sa may Don Leary, dito sa may Dublin, County Dublin. So papasyal tayo nila Maddie and Christian. Hello! Ganda ng weather. Nandito yung mga private yacht. Ang dami. Tapos dito din nagdadock yung mga cruise ship. Tapos yung mga tourists nagte-train na lang papunta ng city center. Ang ganda. First time namin dito sa may Don Leary, guys. So, na-amaze din kami sa aming view. Di ba? Ganda. Ganda pala. Number one. Ay, nice. Daming seagulls. Kaya nga Ang ganda. Diba? Parang ganda kasi parang not so far from where you live. You have this place. Ano naman masasabi mo na you live in this place? So grateful dahil nabigyan ng opportunity to work and live in this place. Ganda. Saan tayo papunta? Yun yung cafe sa taas. Family-friendly yung community. So pag nagbabala kayo magkamera ng family, parang good place din tong south side ng Dublin. Pwede na tayo mag-iced coffee kasi mainit. Yung sa'yo naman, yung
sa experience mo sa Philippines, nagwo-work ka na as a medtech? Yeah, nagwo-work ako sa medtech. Pero sa Philippines kasi, ang tawag sa amin is generalist na medtech. So, magro-rotate kami, kaming kukuha ng dugo, and then rotate kami ng hematology, clinical chem, blood bank, mga ganyan, histopath. Pero dito kasi pala, nagsispecialize sila. So, sa isang area ka lang, dun ka lang talaga iikot. Okay. And then, yung subspecialties ng area na yun yung iikutan mo every day. Okay. Pero paano yung pagdating mo, meron ka ng special? Oo, pagdating ko meron na. Bali, ang binigay nila sa akin nung in-interview ako is job for blood sciences. So, either blood chemistry, hematology, or transfusion. Tapos, dun ako kinuha sa hematology. Pero lahat yan, may experience ka na? Lahat ng may experience, which was good. Kasi, anywhere, pwede nila ako ilagay. Yeah. Parang same lang naman yung workflow. Pero different pa rin kasi mas mas standardized yung rules nila pagdating sa laboratory. Tsaka mas may independence yung mga medtech dito. Kasi sa atin, bawal ka magdagdag ng test kahit kunwari feeling mo kailangan ng patient na yun yung test. Sa atin, bawal. Pero dito, pwede. Tapos ina-accept yun ng mga doctors. Talaga? Na open sila. What about yung interview as yung pag nag-apply ka sa medtech? Yung employers, diba kasi direct ka? Yeah. So, paano nangyari interview? So, yung interview ko is panel. So, merong dalawang chief sila. Yung isa is chief ng hematology, chief ng biochemistry, and then isang representative from HR. Tapos, panel interview, lahat sila may couple of questions and then follow-ups. Tapos, talagang theoretical yung questions nila. So, talagang titingnan nila kung talagang yung sinabi mong experience mo, kung may knowledge ka ba talaga. Kasi yung iba, eventually, sasabihin sa CV nila na may experience sa ganito, ganyan, tapos wala pala sila talagang experience. So, yung napakahigpit nila sa interview. Talaga? Yeah. So, yung timeline nyo for yung application nyo as individuals, gano'ng katagal Yung sa akin, parang after you pass the interview, so nag-antay na lang ako ng decision letter from NMBI, which is maybe... Katagal yung NMBI? NMBI... 3 months? 3 months. 3 months lang. So yung sa NMBI, it took 3 months siguro bago ko nakuha yung decision letter, which is yung sa akin, adaptation, yung sa decision letter ko. And then after nun, yun na, dire-diretso na. So, process yung visa, yung mga medical. And after ma-clear, pidos na. I think it took only less than a year din eh. Mabilis. Mabilis. Siguro mga 6 months. Talaga? 6 months. Yung flight and everything. Sagot ng agency. Working permit agency. Agency lahat. Tapos yun, pagdating namin dito, pero after a month yata or after a month or 2, binalik naman nila yung mga nagastos na. Yung flight, yung English exam, yung registration to NMBI, saka yung binayad namin initial sa accommodation. Yung sa kanila kasi, kasi di ba, married sila. So, tinanong ko sila kung kinuha ni Christian si Maddie as a parang spouse visa. Pero, hindi, nag-apply silang dalawa separately from the Philippines. And then kinuha siya ng employer. Yeah, employer. So, gano'ng katagal yung sa'yo din? Yung akin naman, yung kuro ko, sinimulan ko siya ng June 2022. Mag-collate ng mga papers ko, mga requirements. And then, na-submit ko siya August 2022. Lumabas yung decision letter ko no November. After noon, nagkaroon ako ng go signal to proceed to registration. Tapos panibagong requirements na naman siya. Nag-submit ako siguro December and then lumabas na agad siya January. Okay. Yung registration ko. And then after that, nagpasa-pasa na ako sa mga different HRs ng mga nagtingin ako sa Indeed tsaka sa Iris Jobs. Tapos meron din, pinupuntahan ko yung website ng every hospital. Tapos dun sa under nung careers, yan, naggagawa ako ng account. Tapos pasa-pasa, submit. Tapos na-interview na ako isang beses nung March. Kaso, hindi ako pinala dun sa una kong interview kasi na-culture shock ako sa way ng pagke-questions nila sa panel interview. And then, nag-submit ako ng another one din sa hospital ko ngayon. So, bali, in-interview ako. Same kami. Yeah. Okay. Nagpasa ako. In-interview nila ako May 2023. And then, kinabukasan sinabi nila na accepted na ako. Na
successful yung interview. And then, nagkaroon ako ng work permit July 2023. And then, October, meron na akong work visa. Kaso, nagka-problem naman ako sa OEC. Kaya na-delay. Kaya medyo mas matagal yung sa akin. Ang tagal din nung hinintay. Ano na yung akin na mag-expire na yung visa ko ng January. Parang 1 week na lang. 1 week na lang, mag-expire na. Stressful. Sobrang stress talaga. Hindi ko alam kung makakaalis ba ako or ano. Baka mamaya i-atras na ni employer yung job offer dahil ang tagal na nila nag-iintay sa akin. Pero buti mabait sila. Hindi naman. Tapos nag-sponsor talaga sila ng agency to cover. Ayan guys, so nagdadrive kami dito sa may pang mayamang side ng Ireland. Dito sila nakatira. Para siyang Makati. Yes, parang ganun yung vibe. Ito yung Frascati Shopping Center. Diyan kami nag-grocery. Sa Aldi. Kasi mas mura. Yeah, yun ang bus stop namin going to work. Yeah, it's a private clinic naman siya. Black Rock Clinic. Tapos ito, Booterstown Park. Sobrang kid-friendly, family-friendly ng environment dito. Jogging. Ano yung deciding factor niyo? Ba't niyo napili mag-migrate dito sa Ireland? Siguro yung work-life balance, tapos yung quality of life din. Tapos syempre, salary. Salary. Kasi kung i-compare mo, yung pagod mo sa Pilipinas, tapos dito, same lang. Pero yung salary na nakukuha mo, wala. Sobrang layo kung i-compare. Saka thinking of the benefits for future plans, when you're planning to have your kids talaga. You're building your family. Sobrang family friendly na Ireland. To start a family. Yeah. Mas okay dito. May mga kinonsider ba kayong other options aside from the UK? Nag-consider din ako ng US. Since most of my colleagues sa Philippines, US talaga yung pathway. Kaso naisip namin parang hindi kami mag-fit sa environment na meron sa US. So ayun. Kaya hindi din namin talaga sinimulan mag-apply for US. Pero pagdating nyo dito, ano yung first impressions nyo sa Ireland in general? Ang ganda. Ang ganda talaga. Tapos lang siya, compared sa ibang cities, itong Dublin, parang mas tahimik siya. Compared sa ibang cities? Sa ibang cities of the world. Okay, for example, sa atin sa Manila. Ganyan. Parang hindi siya kasing fast-paced ba? Kasi it's small. Yeah. Diba? Smaller. Tapos yung mga tao sobrang chill. Yung mga tao, kahit hindi ka kakilala, babatiin ka, hi, how are you? Napaka-friendly. Sa Dublin, ha? Ganyan ang impression mo, ha? Pero sabi nila, when you come from other counties, yung mga countryside, sabi nila pagdating sa Dublin, hindi na masyadong friendly. Mas friendly kasi sa, mas friendly sa mga countryside. Pero so far naman, wala pa naman kami naging incident ng mga bullying, racism. And then, for yung community, happy kami living on the south side. South side of Dublin. Yeah, in-expect na namin na mahal yung cost yun yung of living. one of your expectations. One of our expectations. Bago pa lang tinanggap na namin. Okay, mahal yung ganito accommodation, yung way of life. Pero at least, depending naman din sa paano nyo expend yung expenses nyo, yung budget. Feeling ko yung migration, yung lugar na pupuntahan mo, it depends din on your perspective tsaka yung preference mo rin. Kung ang priority mo ba is gusto mo yung money or gusto mo yung ganito, may work-life balance, quality of life. Depende, no? Depende din talaga. Parang na-culture shock lang kami sa language. Especially sa accent nila. Talaga? Tapos iba din kasi yung mga slangs nila. For example, may mga phrases sila na hindi mo magets pag una. Like what's the crack? Mga ganun, what's the crack? Sinabi nila, sinasabi nilang crack? Kasi sa atin iba yung ibig sabihin ng crack. Tapos yung mga phrases nila, this is gas, that is gas, tapos gas. Yung pala, ibig sabihin, nakakatawa. Sobrang funny. How is it working as a medical scientist in Ireland? Nung una, kinakabahan talaga ako ng first day ko kasi ina-expect ko na medyo iba yung environment kasi
syempre mas advanced dito. Tapos yung hospital na napuntahan ko pa is one of the major hospitals here in Dublin. Kaya naninibago ako kasi yung mga special test na dati sinesend out ko lang naman dun sa hospital ko sa Pinas. Hospital. Ginagawa ko na dito ngayon. Kaya yun, sobrang overwhelming at first. Pero maganda lang kasi nung tinetraining nila ako. Pag naging open ka naman, sabihin mo na, wala akong experience sa ganitong field, sa ganyan. Talaga nagte-take sila ng time na turuan ka, i-training ka. Para hindi nila pinipressure na matutuhan mo agad. What are the major struggles na pinagdaanan ninyo so far? So far, ang struggles ko siguro yung pag na-homesick. Kasi wala din akong friends dito. Yung wala kang mayaya ba? Pagka kunwari may free time ka, wala kang mayaya magkape or something. Kasi yung family mo, namimiss mo rin. Pero good thing na lang may... Magkasama kayo eh. Oo, tsaka buti magkasama kami. Nadatnan ko siya. Siguro nung una, nagkaroon ng struggle. Oo nga pala. So kailangan mong sumugal. Kailangan mong, go lang. Maging matapang. I think specifically in Dublin, mas magastos when it comes to housing prices, accommodation, and in general, mas mataas yung cost of living dito. Yung sa inyo per month, magkano usually yung inaalat nyo for expenses? For expenses, syempre yung unang-una accommodation namin is 2,100. And then sa groceries, we allot 300 euros per month. Kaming dalawa na yun. Tapos electricity namin is every 2 months. Siguro nag-range siya mga 180 euros. Yung 2 months. Gas, mga 120, 130, mga ganun. Depende sa usage din. Tapos yun, wala namang water bill. Kasi internet, 50 euro per month. Euro. Yung phone, load sa phone, 20. Ako hindi naman ako nagre-regular top-up. Hindi ka na Nagre-regular top-up. Hindi siya naglo-load. Wala ka ng mobile data? Wala. Dati, wala kaming transportation fees na expenses kasi sobrang lapit lang ng accommodation namin before. Parang 5-minute walk lang. Pero ngayon, nagbabas kami. So, nagta-top up kami siguro mga 100 euro per month since may pasok. Each kami. So, yung pasok ko, Monday to Friday. So, kapag medtech ba? Monday to Friday? Oo, yun yung routine. Ang nag-ano lang sa amin, ang nag-night duty lang sa amin is yung mga trained for on-call. So, separate pa yung routine work sa on-call work. Pagka bago ka pa lang, routine ka muna. Kasi kapag on-call, ang hawak mo na is hematology, transfusion, and then microbiology. Ano ba kayo? Salary scale din kayo? Yeah, salary HSE. scale then HSE. Per grade. Standardized. Kaya maganda kasi talagang kahit iba yung ethnicity mo, kahit sa iba ka na nagkaroon ng experience, talagang credit nila. And then, same ka lang sa mga Irish na equal kayo talaga lahat. Kamusta yung journey mo ng adaptation? So far, kasi yung ward namin, mostly Filipinos yung mga staff nurses. So mabilis naman ako naka-adjust. Yun lang, yung routine ng work kasi different from my background before since I was working as emergency nurse before. So lahat bago sa akin. Hindi kasi ako nag-bedside talaga before. Nag-ED ka na straight ED away? talaga ako all throughout. So lahat talaga na-shock din ako na halos lahat ginagawa ng nurses. Yung washes, feeding, change ng pad, pati yung pag-make ng bed, lahat-lahat sa atin. Pero mostly naman yung nurse-patient ratio namin is 1:6 or 7. Sa inyo? Pag nights lang, minsan kasi konti yung staff sa night. So nagiging 8 or 9. Tapos siyempre dito ko lang din na-experience na ma-pull out from your ward to different wards. Hindi ka ba lang pull out sa Philippines? Hindi eh. Wala? Ano experience? Dahil nasa ED ako. Kaya special area, hindi ka ma-pull out sa ward. But kami na-pull out kami from ED. From ED? To wards. So yun, kahit nasa gitna ka ng work mo, pag kailangan sa ibang ward, bigla ka na lang ipupull out. Yun lang din yung isa sa mga downside. Tapos siyempre, pag walang mga HCA, mga cares, siyempre sa'yo din lahat, pad change and all. Mabigat? Mabigat. Sakit sa katawan? Sakit sa likod. Pagod ka na. Sakit sa likod. So ikaw yung sa inyong dalawa, ikaw yung grumpy na umuwi sa bahay. Siya makakasagot. Siya yung grumpy. Siya yung pagod. Pero good thing na lang talaga yung work mo is 3 to 4 times a week lang. So you have plenty of time to rest and recover. Ano yung mga lessons na natutunan nyo from your journey? Patience is a virtue. Kasi nung nasa Pilipinas, parang sanay ako na nandyan lang yung mga bagay-bagay. Parang provided
provided na sa'yo lahat. Pero pagka dating dito, parang ang hirap pala pag magsa-start ka from scratch, ganyan. Tapos kahit yung pag-aasikaso pa lang ng papers from the start, sobrang hirap na. Sobrang tedious talaga nung process. So kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Life lesson as an OFW. Kailangan mo lang siguro maging matatag. Kasi syempre, lalo sa mga first timers, maraming challenges. Saka yung pera, hindi mo madali. No? Yeah. Yun yung isa, no? Biggest takeaway Na talaga. parang Na pag nasa hindi Philippines pinupulot ang pera. Kasi dati parang pag nasa Philippines ka, isipin mo, pag OFW, na parang namumulat lang ng pera, ang bilis kitain ng pera. Hindi ka naman pwede nasa sweldo ka, mag-suspend ka lang na mag-suspend. Siyempre, iisipin mo rin yung future. Kailangan mo talaga mag-save. Kung talagang plan nyo na gustong mag-stay or mag-settle sa Ireland, push nyo lang talaga. It's worth a try naman. Saka, yun lang. Marami ka lang talaga kailangan i-consider. Pero, mare-resolve naman later on. Advice ko is perseverance lang. Tiyaga talaga sa application. And I think Ireland is worth a try kasi napakagandang country and then friendly naman yung mga tao. Sa kahit saan namang bansa siguro hindi mawawala yung may crimes na magulo. Oo. Yung mga nababalitaan natin na ganyan, may mga karahasan, ganyan. Hindi naman talaga maiiwasan anywhere. Pero first-hand experience, feeling ko mas safe pa rin itong Dublin Oo. as compared sa atin. Iba. Overall, level of satisfaction dito sa tira sa Ireland from 0 to 10. 10 is the most satisfied. 0 is not satisfied. Ako 9. Wow, ang taas. Ako feeling ko pag dinala na dito, pagka pumunta dito yung yung parents ko siguro, tsaka yung kapatid ko at yung iba kong friends. Kung magmamigrate silang lahat dito, magiging 10 na. Ayun, 8 nga kasi syempre, malayo ka nga sa family mo. Tapos, ilang naman yung major downside kasi yung accommodation talaga. Pero alam ko later on, mare-resolve din nila yan. Sa parents ko, hello! In Laguna! Nasa Ireland na ako. Nasa Ireland na po ang pinakamaganda niyong anak. Shout out sa aking friend na si EA. Siya yung isa ko pang friend na medtech na kasabay ko mag-asikaso. Hello din sa Filipino community, sa Vincent, kina Kuya Arnold, at sina Ate Oni. Shout out na lang din sa mga friends ko dyan sa Philippines, sa ibang bansa. Actually, ibang mga barkada na sa ibang panig ng mundo na rin. Tapos yun, family ko, hello. Hello po sa Soon, mga bisita kayo dito. Sa mga taga Laguna dyan, saka mga taga San Pablo Medical Center, mga previous colleagues. Hello. Hello. Shout out. Thank you for Lovely for weather. sharing, for inspiring us and for inspiring other Filipinos na gusto rin mag-abroad kagaya natin. So, ayun guys. So, yun lang. I hope may natutunan kayo dito sa vlog na to and I hope maging useful to para sa journey niyo naman kung pupunta kayo dito. So, yun. See you next time. Bye. And See thank you. you again for watching. Like and subscribe. Like and subscribe nga pala.